Visayas at Mindanao. Isang napakagandang umaga po sa inyong lahat. Buong linggo niyo po kaming samahan sa paglalakbay at pagtuklas sa tinaguriang one of the most beautiful bays in the world, ang kahangahangang bayan ng Puerto Galera. Ang bayan ng Puerto Galera ay matatagpuan sa hilagang parte ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Sa wikang Espanyol, ang ibig sabihin ng Puerto Galera ay Port of Galleons dahil nagsilbi itong daungan at pahingahan ng mga galyon tuwing masama ang timpla ng dagat. Ngayon, ang mga malaparaisong dalampasigan pa rin ito ang paboritong puntahan ng mga dayuhan at lokal na turista dahil na rin sa lapit nito sa Maynila. Galing sa Batangas Port, 1 hanggang 2 oras na biyahe sa ferry lamang ay nasa Puerto Galera ka na. Simula alas 7 ng umaga ay oras-oras nang may tumatawid na ferry hanggang sa last trip nitong alas 5 ng hapon. Mga tricycle at van naman ang kadalasang sinasakyan sa pag-ikot dito sa bayan. Nagsimula ang turismo sa Puerto Galera sa pamamagitan ng backyard tourism, kung saan pinaparentahan lamang ng mga naninirahan rito ang kanilang mga kubo at kwarto sa mga turista. Hanggang heto na ngayon na may tinatayang 115 resort na tayong pwedeng pagpilian. Halina't pasyalan natin ang mga kahangahangang hotel at restaurant dito sa Puerto Galera. Sa ganitong tanawin, kilala ang Utopia Resort, isa sa mga premyadong hotel dito sa Puerto Galera. Kaya naman tuwing narito ka, kitang-kita kung bakit kinilalang one of the most beautiful bays in the world ang Puerto Galera. Ito naman ang Infinity Resort. Kinikilala ito sa kanilang infinity pool at sa malaagilang disenyo ng mga villas. Kaya naman world-class ang dating. At kung masarap na kainan naman ang hanap nyo, kilalang kilala dito sa Puerto Galera ang Luca Cucina dahil sa napakasarap nitong mga lutong Italiano. Hello, the Philippines is a very beautiful place, and especially Puerto Galera is really, really nice. It has beautiful beaches, very clean, and yeah, you are very most welcome to visit. It's very beautiful. So I'm from Switzerland and I love Puerto Galera. First of all, because of the Filipinos, who are great people, really like to spend time with them. And yeah, dining is good, food is great here also, so I love it. Sa ating pagbabalik, aalamin natin kung papaano kinilalang one of the most beautiful bays in the world ang Puerto Galera. Dito lang sa Kahanga-hanga Pilipinas. Okay. Ang Puerto Galera rin po, pinapanatili po natin ang ating pong pagiging kasapi dito po sa the most beautiful bays in the world. Tayo po ay isa sa mayroong pinakamagandang baybaying dagat o dalampasigan sa buong mundo. At ito po ay mahigpit nating inaalagaan para po hindi mawala ang ating akreditasyon at tayo po ay manatili doon nakabilang sa may mga magagandang dalampasigan sa buong mundo. At sa katunayan, tayo po ay mag-host ng World Congress of the Most Beautiful Bays in the World sa taong 2015. This is the 11th World Congress of the Most Beautiful Bays in the World. Kaya nga po, ma-imagine nyo kung gaano po
ang aming pangangalaga at ang ating pong medyo mahigpit na pagpapatupad ng lahat ng mga ordinansa at batas patungkol po sa ating kapaligiran. Turismo ang pangunahing industriya ng Puerto Galera. Ngunit, papaano naman kaya napapanatili ang seguridad ng mga turista at mga galeran? Meron po tayong daily checkpoint, police visibility, at saka pag-iikot sa mga tourist spots dito sa buong bayan ng Puerto Galera para ma-secure yung mga turista natin dito. Ang foreign liaisoning po, ito ay ang pag-iikot sa mga foreigners, mga dayuhan na yung iba dito na nakatira, iba turista na pinapasyalan natin para matanong kung ilang araw gaano sila katagal dito sa bayan ng Puerto Galera, kung kumusta naman ang sitwasyon nila dito at kung okay naman ang peace and order, natanong din natin sa kanila. We're from Germany, and we're here with my family, and we're really enjoying as a family to go around and stay in this beautiful place, and we feel very secure and very safe. Dito po sa police station, meron tayo na 19 policemen at meron din tayong tourist police unit which composes 40 personnel. Saludo po tayo sa ating mga magigiting na kapulisan. Kilala man ang Puerto Galera sa kahanga-hanga nitong mga beaches. Marami pa rin tayong madidiskubre sa bayan na ito. Isa na rito ang pangangalaga nila ng kanilang mga bakawan, kagubatan at kabundukan. Madami pa po tayong malalaman at madidiskubre dito lang sa Kahangahangan Pilipinas, Kahangahangan Puerto Galera. Taong 2013 nang mauso sa pandinig ng mga Pilipino ang kantang Pusong Bato. Pero dito sa Puerto Galera, may makikita tayong literal na pusong bato. Take note mga kababayan, ang hugis pusong tila inukit sa katawan ng bundok na ito ay hindi man-made. Bagkus, ito ay tunay na natural. O diba? Talaga namang kahanga-hanga. Marami po tayong mga programa na ginagawa patungkol po sa ating pangangalaga ng kalikasan. Actually, tayo po ay mayroong sinasabi nating environmental users fee. Isa shared responsibility o isang responsibilidad ng bawat taong pumupunta po sa bayan ng Puerto Galera na mag-contribute ng kaunting pinansyal na tulong para po sa pangangalaga, pagsasaayos ng ating kabundukan. Tayo po ay mayroong mga forest rangers na siya po nagbabantay doon po sa kabundukan, sapagkat alam naman po natin na ang Puerto Galera po ay mayroon pong mga indigenous people o yung mga mangyan. Tinuturuan po natin sila na ang pagkakaingin ay nakakasira po sa ating kapaligiran. Bawal po dito ang mag-uling, bawal po dito ang magkaingin. Meron po tayong sinasabi na
ang Puerto Galera po ay the first man and biosphere reserve na idineklara po ng UNESCO. Kaya nga po mahigpit po ang ating pagbabawal sa illegal logging. Yan po ay isang mahigpit na pataaran ko po o isa pong pulisiya na ipinatutupad po natin sa lahat na bawal po ang illegal logging. At kaalinsabay po ng pagbabawal natin ng illegal logging ay ang pagbabawal din po sa anumang klase at uri ng pagmimina. Sapagkat tayo po ay naniniwala na isa lamang po na industriya ang dapat ay meron tayo. Kung tayo po ay nasa turismo o nasa tourism industry, hindi na po natin kailangan ng industriya pang makakasira ng ating kalikasan. Kaya nga po, mahigpit po ang ating pagbabawal sa mga bagay na yan. Sabi nga po nila, sa paglago ng industriya ng turismo, paglago din po o pagdami rin po ng problemang kinakaharap ng ating bayan. At nangunguna na nga po dyan ang problema natin sa solid waste o sa basura. Alam niyo ba na sa bawat isang turista na pumupunta po sa bayan ng Puerto Galera, ang naiiwan po niyang basura o nadya-generate po niyang basura ay humigit kumulang 1 kilo, isang araw, bawat isang turista. Kaya napakalaki po o napakabigat po ng hamon para po mapanatili nating malinis ang ating kabaligiran. At natutuwa naman po tayo na sa buong rehiyon ng Mimaropa, tayo pa lamang po ang mayroong ginagawa po ngayon na sanitary landfill. With this Republic Act 9003 or the Solid Waste Management Act, tayo po ay tumalima na wala na pong open dump site, wala na pong control dump site, manapay gawin po ang sanitary landfill. At yun nga po, sa buong Mimaropa, tayo pa lamang po ang mayroong ginagawa ng sanitary landfill. Bukod pa ho sa istriktong pagpatupad natin ng MRF sa mga barangay. Ang ating po mga barangay, bilang bahagi po ng kanilang share doon po sa ating tinatawag na environmental users fee, sila po ay obligado at mandato po nila na ipatupad ang MRF. Kung kaya nga po, halos saan man kayo pumunta sa ating lugar, ay makikita po ninyo na malinis at kaya-aya po para po sa mga turista. Abay, talaga namang nakiisa ako at nahikayat pumirma sa Environmental Contract ng Pilipinas. Isang kontrata na nagsasabing pahahalagahan ko bilang isang turista at mamamayan ang kapaligiran ng Puerto Galera. Di magiging sanhi ng pagkakalat at anumang uri ng pagkasira sa inaalagaan nilang Puerto Galera mula sa katubigan, kalupaan at kabundukan. Napakabilis naman talagang lumipas ng 30 minuto. Samahan niyo po kaming muli bukas, pagdiskubre at pagtuklas sa mga hindi pa masyadong kilalang parte ng Puerto Galera. Mula sa kanilang excavation museum ay atin ding bisitahin ang kanilang mga manggagawang dakila sa kanilang pinakabagong paaralan at ospital. Papasyalan din po natin ang tinatawag nilang sandbar. Kaya't magsama-sama po tayong muli bukas dito lang sa Kahangahangang Pilipinas.